Pagbalik sa Minagra, isa sa mga Dark Elf ang biglang sumugod sa silid ng pagpupulong para ipaalam kay Tokudo na nakapasok ang kaaway sa Cursed Land. Kalma lang na sumagot si Tokudo na alam na niya ito at maging si Ato ay binalaan na niya ng mas maaga. Paalala naman ni Isla sa duwende na si Tokudo ay may kakayahang malaman ang lahat ng nangyayari sa lugar nila, dinagdag pa niya na may ipinadala na sila para harapin ang kaaway at nang napagtanto ang kanyang pagkakamali, humingi ng paumanhin ang duwende dahil sa pagmamadali na pagpasok at agad na umalis patungo sa lugar ng tirahan. Nakaakap sa mga bisig ni Isla ay narinig ni na Maria at Keria ang buong usapan, nababalisa sila at agad na nagtanong kay Tokudo kung talagang magiging maayos ang lahat, ngunit hinahaplos lang ni Isla ng marahan ang kanilang ulo at tiniyak na wala silang dapat ikatakot. Gayunpaman ay aminado si Tokudo na may seryosong ekspresyon na hindi maganda ang sitwasyon. Hindi niya akalaing maglalakas loob ang mga kaaway na salakayin sila mismo sa kanilang base at mungkahi naman ni Isla na posibleng ang tinutukoy na Panginoon ng mga demonyo ay isa ring manlalaro na kagaya niya. Subalit tinanggihan iyon ni Tokudo at sinabing hindi mahalaga kung manlalaro siya o hindi, ang mahalaga ay lumala na ang sitwasyon at hindi na magiging madali ang pagkakaroon ng kapayapaan. Matapos talunin ni Ato ang isa sa 4 na general ng kalaban, idineklara ni Tokudo na ang tanging natitirang pagpipilian nila ay durugan ang kanilang mga kaaway gamit ang napakalakas na puwersa. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at inanunsyo na oras na para ilunsad ang kanilang kontra-atake. Pero bago iyon ay gusto muna niyang malaman kung anong mga puwersa ang mayroon sila sa kasalukuyan. Una si Isla na siyang mamunguna sa depensa sa lahat ng sektor at pagkatapos ay ang kanyang mga sundalo na siyang mamumuno sa opensa. Inamin ni Tokudo na hindi naman ganoon kalaki ang kanilang bilang, pero naniniwala siyang masusuklian iyon ng matibay nilang moral at mayroon din silang mga kumakain ng utak at kahit 3 lang ang mga ito, sigurado si Isla na magiging mapagkakatiwalaan sila lalo na dahil sa kanilang kakayahan sa pakiramdam. Ang huli ay ang mga uod na ipinanganak ni Isla at orihinal silang nilikha upang magsilbing lakas sa paggawa pero ayon kay Isla, kaya pa rin nilang lumaban kahit papaano at aminado siyang pinagsisisihan niya na hindi siya lumikha ng tunay na mga uod panglaban noong may pagkakataon pa siya, ngunit umiling si Tokudo at sinabi na wala ng silbi ang pagsisisi ngayon. Ang mahalaga ay gamitin ng buo kung ano ang mayroon sila at ibigay ang lahat ng kanilang makakaya at sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan si MK Tokudo gamit ang telepatiya upang ipaalam na natapos na ang paglikas ng mga elf na sobrang natatakot para lumaban. Pinuri siya ng ating bida sa kanyang pagsisikap at sinabing sasama na siya agad sa iba at pagkatapos noon, sumingit si Gia sa linya upang iulat na nakuha na niya ang tinatayang bilang ng mga kaaway na nakapasok sa lupang isinusumpa. Ikinalugod ito ni Tokudo at napagtanto na sina M at Gia ay kaya ng kumilos ng mag-isa at gumawa ng tamang desisyon kahit walang tuwirang utos mula sa kanya. Nakapagtataka para sa kanya na ganitong bagay ay hinding-hindi mangyayari kung simpleng laro lang ang nilalaro niya noon, ngunit ngayon ay mayroon na siyang mga maaasahang kakampi sa kanyang panig. Nagpatuloy siya sa kanyang ulat at ipinahayag na kabilang siya ng humigit kumulang 1,000 kaaway na pumasok sa lupang isinusumpa kasama ng mga goblin at orc, nakakita rin siya ng mga nakakatakot at hindi kilalang nilalang sa kanilang hanay. Pinuri ni Tokudo ito sa mahalagang impormasyon at iniutos sa kanya na ipagpatuloy ang pagbabantay sa paligid ng kabisera, habang siya naman ang haharap sa paglusob ng kalaban at agad na tinanggap niya ang utos at natapos ang komunikasyon. Saglit na nag-isip si Tokudo na pagtanto niyang napakalaking bilang ang 1,000 kaaway at dahil sa dami nito, malaki ang posibilidad na may isa sa natitirang 4 na general na kasama nila at ang susunod na labanan ay malinaw na mas magiging komplikado kaysa sa una niyang inisip. Ngunit sa kabila nito ay ngumiti si Tokudo habang nagsisimula ng buuin sa kanyang isipan ang pinakamainam na hakbang, napansin ni Isla ang ekspresyon sa kanyang mukha at agad niyang naunawaan na may plano na ito, kaya't hiniling niyang ibahagi iyon. Humarap siya kay Isla at buong kumpiyansang idineklara na ang ganitong mahihirap na panahon ay eksaktong dahilan kung bakit siya may nakatago na mana reserve, dahil nakaharap sila sa isang RPG at oras na upang ipakita ang tunay na lakas ng isang 4X na laro. Nang marinig ni Isla ang mga salita ni Tokudo ay agad niyang inakala na ang tinutukoy nito ay ang paglikha ng mga unit sa pamamagitan ng pang-emerhensyang produksyon, kung gagawin nila iyon ay agad nitong mababawi ang kakulangan nila sa bilang, ang pagsasagawa ng ganoong plano ay tiyak na magbibigay sa kanila ng kalamangan.
Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Isla sa pag-iisip tungkol dito ay biglang pinutol siya ni Tokudo at agad na ipinagkatiwala ang lahat ng reserba na mana ng Minogre sa kanya. Habang ginagawa ito ay ipinaalam ni Tokudo kay Isla na malaya siyang mag-level up hanggat gusto niya, subalit kailangan din niyang tiyakin na makukuha niya ang mga kakayahan ng depreciation at parasite. Sa pamamagitan ng mga kakayahang iyon dapat ay magagawa niyang lubusang durugan ang kanilang mga kalaban. Matapos maabsorb ang mana ay tinukso ni Isla si Tokudo at tinawag siyang isang taong napaka-cruel at madaling mapuot dahil ipinagkatiwala niya ang lahat sa kanya sa gitna ng isang napakadelikadong krisis. Kalma lang na sumagot si Tokudo at sinabing may ideya na siya sa kabuuang lakas ng kanilang kalaban base sa labanan sa Dragon Tan, dahil doon matibay ang kanyang paniniwala na kahit lumitaw pa ang isa sa apat na general, kaya na ngayon ni Isla na harapin ito. Yumukod si Isla na may ngiti at nangakong gagawin ang lahat para matupad ang inaasahan ni Tokudo, saka naghanda upang lumipad at bago siya umalis ay binalaan siya ni Tokudo na mag-ingat sa mga atake na nakabatay sa mekanika ng RPG. Natawa si Isla nang napagtanto niyang pinaalalahanan siya nito dahil minsan nang nasorpresa si Ato ng ganoong uri ng atake. Tiniyak niya na magiging maayos siya at ligtas na makakabalik at pagkatapos ay pumailan lang siya sa langit at lumipad palayo. Samantala sa kailaliman ng kagubatan ang mga demonyo ay sabay-sabay na nagmamarcha patungo sa Minogre. Sinusunod ang iniutos sa kanila at habang naglalakad dalawang demonyo ang nagsimulang mag-usap, nagtatanong kung bakit sila ipinadala para lang mahihiwalay kay Ice Rock at salakayin ang Minogre ng mag-isa. Sabi ng demonyong apoy ay malaki ang posibilidad na ang misyong ito ay walang basbas mula sa Panginoon ng mga demonyo, maging siya ay naghihinalang baka palihim na binabalak ng kanilang commander na traidorin ito at naalala rin nila kung paanong bigla silang ipinatawag sa mundong ito ng walang babala, na tila iba kumpara sa paraan ng pagdating ng kanilang pinuno at ng mismong Panginoon ng mga demonyo. Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang usapan ay naputol ito nang lumitaw ang isang spy na tumatakbo papalapit sa kanila. Sa una ay tila walang kakaiba ngunit nang masdan nila ng mabuti, napansin nilang baluktot ang katawan ng spy at may mga kakaibang nilalang na gumagalaw sa loob nito. Sa sumunod na sandali, ilang mahika na organismo ang sumabog mula sa kanyang katawan at umatake sa dalawang demonyo, habang pinilit nilang lumalaban-laban sa mga larva, iminungkahi ng demonyong apoy na umatras sila at muling magsama-sama kasama ng iba. Kaso bago pa sila makagalaw ay isang nakakapangilabot na tinig ang narinig sa paligid nila at ito ang tinig ni Isla. Tinukso nila ito dahil sa pag-iisip na umatras matapos lamang sa isang maliit na atake, pinagtatawanan kung gaano kapathetic na tinatawag pa nilang sarili nila na mga sundalong demonyo. Sinabi ni Isla na wala silang kaalam-alam sa mga bangungot na inihanda niya para sa kanila na hiningi ng mga demonyo na magpakita siya. Ilang sandali lang ay bumaba siya ng dahan-dahan mula sa mga sanga ng isang puno, ang mga mata ay puno ng hangarin na pumatay habang nakatitig sa kanila. Sa loob lamang ng napakaikling oras ay nilipol ni Isla ang buong hukbo nila gamit ang nakakatakot na bilis at kahusayan. Sa mismong sandaling iyon ay lumitaw ang isang anino at ito si Flameng, halatang naiinis at inamin na nakakairita para sa kanya na makita ang lahat ng kanyang mga kasamahan na natalo ng ganoon kadali. Nagpakilala sila sa isa't isa at nang marinig ni Isla na isa siya sa apat na general, kumikislap ang kanyang mga mata sa tuwa at tama ang kanyang hinala na inaasahan na niya na may isang general na nakatago sa loob ng ganoong kalaking hukbo, tulad ng nangyari kay Ice Rock noong laban sa Dragon Tan. Nang marinig ang pangalan ni Ice Rock at agad na naunawaan ni Flameng na ibig sabihin noon ay natalo na ito, dagdag pa niyang hindi siya nagulat dahil palagi naman niyang itinuring si Ice Rock na walang silbi kundi isang malaking sakit ng ulo at pinagsabihan siya ni Isla dahil sa panlalait sa isang kasamahan, ngunit tugon ni Flameng na nagsasabi lamang siya ng totoo. Pagkatapos ng lahat si Ice Rock ang pinakamahina sa apat na general, ngumiti siya at ipinapaunawa kay Isla na nagkakamali ito kung iniisip niyang matatalo rin siya ng ganoon kadali at kasunod noon, parehong pinalaya ng dalawa ang kanilang mga kapangyarihan at nagsimula ang laban. Lumipat ang eksena pabalik sa Minogre, kung saan nakaupo si Tokudo sa kanyang mesa gamit ang kanyang ibinahaging persepsyon upang masundan ang nangyayari sa kagubatan at dahil sa kakayahang ito, malinaw niyang nakita na nakikipaglaban si Isla sa demonyong apoy. Tahimik siyang nagmuni-muni at napansin na kapag isang karakter mula sa RPG ang nakipaglaban sa isang karakter ng isang 4X na laro, palaging nasa panig ng 4X ang kalamangan at napatunayan na ito noong nakipaglaban si Ato kay Ice Rock sa Dragon Tan.
Sa isiping iyon ay tiwala si Tokudo na oras na lang ang bilangin bago rin matalo ni Isla si Flameng at kasabay nito, ang mga uod na hindi kasali sa laban ni Isla ay nagpapatrol sa mga lupang isinumpa, sistematikong hinahanap at pinapatay ang mga sumalakay na kaaway. Samantala si Gia at ang kanyang mga mandirigma ay nananatili sa kanilang depensibong formation sa paligid ng kabisera, handa sa anumang susunod na mangyayari at abala naman si M sa pamamahala sa mga Dark Elf na naililikas, habang ang mga kumakain ng utak ay nananatiling nakabantay. Lahat ay tila naaayon sa plano ngunit hindi pa rin maalis ni Tokudo ang pakiramdam na may hindi tama. Bumalik ang eksena sa labanan sa kagubatan na kung saan pinapanatili ni Isla ang kanyang pwesto at nagpapalitan ng mabangis na atake laban kay Flameng. Habang tumatagal ang laban ay lalo pang nasasabik si Flameng at hindi niya inakala na may mga nilalang na kasing lakas ni Isla. Bigla na lang ay nagsagawa si Isla ng isang biglaang atake at mula sa itaas ay bumababa ang kanyang mga uod sa mga alon, sabay-sabay na sumalakay kay Flameng at tinangkang kainin ang kanyang katawan. Subalit madaling nakabawi si Flameng at sumabog sa mga apoy at sinunog silang lahat. Ngumiti siya at nagreklamo na hindi patas na may mga alalay si Isla habang siya ay wala ni isa at para mabalanse ang sitwasyon, tumawag si Flameng ng sarili niyang grupo ng mga demonyo bilang panibagong lakas. Kaso handa na si Isla at ginamit niya ang kanyang kakayahan upang pasukin ng kanyang mga uod ang katawan ng mga ito at sa loob lamang ng ilang segundo, sumabog ng marahas ang mga nilalang mula sa kanilang loob at agad na pinatay ang bawat isa sa mga demonyo. Matapos maalis ang mga sagabal ay nagpatuloy sina Isla at Flameng sa kanilang duelo at sa gitna ng labanan, sinubukan ni Flameng na guluhin ang katapatan ni Isla at iginiit na hindi sinasabi ni Tokudo sa kanya ang lahat ng dapat niyang malalaman, ngunit bigo ang kanyang mga laro sa isip. Nanatiling lubos na tapat si Isla kay Tokudo kumbinsidong hindi ito kailanman gagawa ng bagay na sadyang makakasakit sa kanya. Lalong tumitindi ang kanilang laban hanggang sa biglang napagtanto ni Flameng ang tunay na dahilan ng galit ni Isla at hindi lamang ito ang laban, kundi ang katotohanan na pinili mismo ni Isla na maglingkod kay Tokudo hindi dahil siya'y pinilit. Hiniling niya na malaman kung ano ang pakiramdam nito at agad na naunawaan ni Isla ang tinutukoy niya at may kalmadong ngiti, sinagot niya na para sa kanya, labis siyang naliligayahan dahil wala nang mas higit na saya kundi ang ipakita kay Tokudo kung gaano siya kapakipakinabang. Nanggigil si Flameng at galit na galit sa sagot niya at hindi tulad ni Isla ay isa lamang siyang puppet, pinipilit na sumayaw sa kumpas ng tali ng kanyang amo at wala talaga siyang pagpipilian sapagkat kung sakaling susuway siya ay mamamatay siya, ipinunto iyon ni Isla at lalo lamang siyang nagalit sa katotohanan na iyon. Sa sobrang puot ay sumabog ang kanyang katawan sa apoy at nanggagalaiti siyang sumigaw na iyon ang dahilan kung bakit siya lumalaban dahil kapag napatay niya si Isla at winasak ang lahat sa Enra, makakamtan na rin niya ang kalayaan at ang tanging bagay na pinapangarap niya, pagkatapos noon ay tuluyan siyang nabaliw. Ang kanyang apoy ay umikot at naghubog ng isang dambuhalang ahas na apoy na sumugod kay Isla. Mabilis na naiwasan ni Isla ang mga atake ngunit sa huli ay tinamaan siya at binalot ng apoy ang kanyang katawan, tumawa si Flameng na sigurado na sa kanyang tagumpay. Subalit nang masdan niya ng mabuti ay naglaho ang kanyang ngiti at nakapaloob pala si Isla sa isang matibay na kakan. Protektado mula sa apoy biglang bumukas ang kakan at lumitaw si Isla na walang galos. Galit na galit ay nagpalipad ng ulan na palason ng apoy si Flameng laban sa kanya, subalit maayos na dumulas si Isla sa hangin at naiwasan ang bawat isa habang sumugod siya kay Flameng. Biglang nanghina ito at naubos na ang kanyang mana at hindi na siya makatawag ng panibagong apoy. Sa sandaling iyon, mabilis na nilapitan siya ni Isla at tinutuhog ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kuko at nakatayo sa ibabaw ng nanghihinang katawan nito, binigyan niya siya ng pagkakataong sabihin ang kanyang huling mga salita. Naalala ni Flameng ang huling pagtatagpo niya sa kanyang amo bago magsimula ang misyon, doon niya lang lubos na napagtanto na isa lamang talaga siyang puppet, gayunpaman mahina niyang ibinulong na patuloy pa rin siyang sasayaw hanggang sa huling hakbang. Pagkasabi noon ay muling inihampas ni Isla ang kanyang kuko at hinati ang katawan nito sa dalawa, kaagad na lumitaw ang isang notification ng sistema sa kanyang harapan at kasabay nito, habang nanunood sa pamamagitan ng paningin ng isa sa kanyang mga uod binati siya ni Tokudo sa kanyang tagumpay. Ngunit bago pa man makapagsaya si Isla ay isa pang notification ng sistema ang dumating, nagkaroon ng error sa komunikasyon na nangangahulugang hindi na muna nila magagamit ang ibinahaging persepsyon.
Sa mismong sandaling iyon sina Maria at Keria ay biglang nailipat ng direkta sa mismong lugar ng labanan ni Isla. Nagulat siya at agad na inutusan ang kanyang mga uod na palibutan sila at panatilihin silang ligtas. Habang nangyayari ito ay tumututok ang kamera sa wasak na katawan ni Flameng kung saan bahagyang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi kahit sa kamatayan, malinaw na ang huling pagbelang na ito ay pawang kagagawan pa rin niya.